Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, Pope Francis itinuturing ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pinakamahusay na Santo Papa. Paglulunsad ng suportang pang-agrikultura sa Misamis Oriental at kalapit na lugar, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mahigit 1,000 kilometrong farm-to-market roads na kumpleto na simula nang umupo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mga nasabing daan, malaking tulong para mas mapadali ang pagbiyahe ng mga produkto sa merkado. First Lady Liza Araneta Marcos dumalo sa pagbubukas ng public exhibit ng mga sapatos sa Marikina. At national artist na si Nora Honor inihatid na sa huling hantungan. April 22, 2025, idineklarang National Day of Mourning dahil sa pagpanaw ng Philippine Superstar. Sa detalye ng mga balita, kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang legasiya ni Pope Francis, kasabay ng pagpapaabot ng pakikiramay sa pagpanaw nito, maging ang ilang world leaders na kiramay din sa namayapang Santo Papa. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV. Pinakamahusay na Santo Papa. Ganyan inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Pope Francis na pumanaw gate ng Pangulo. Ibang klase raw ang pamamalakad ng Santo Papa, kaya nakakalungkot ang paglisan nito. Nakikiisaan niya ang buong sambayan ng Pilipino sa pagkamatay ng haligi ng simbahang Katolika. Sabi ng Pangulo, dala ang malalim na pananampalataya at kababaang loob. Nanguna si Pope Francis ng may karunungan at isang pusong bukas para sa lahat, lalo na sa mahihirap. Itinuro raw nito ang pagiging mabuting Kristiyano sa pagpapalaganap ng kabutihan at pagmamalasakit sa isa't isa na nagresulta sa pagbabalik ng marami sa pagsamba. Kasabay ng pagluluksa, dapat din anyang alalahanin ang isang buhay na nagdala ng pag-asa at malasakit sa marami. At nagbigay ng inspirasyon na magmahalan gaya ng pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Isang biyaya naman para kay First Lady Luis Araneta Marcos ang pagkakataon na makilala ng personal ang Santo Papa na habang buhay anyang dadalhin. Bagaman banayad ang pananalita, makapangyarihan anito ang mensahe ng Santo Papa, may awa, kababaang loob at pagmamahal. Hiling nito para sa Santo Papa ang mamuhay sa walang hanggang kapayapaan, kasabay ang pasasalamat sa pagiging ilaw na naging gabay ng nakararami. Nagpaabot din ng pakikiramay si US President Donald Trump sa pagpanaw ng Santo Papa. Ipinag-utos na rin nito ang paglalagay ng mga bandila ng US sa half-mast sa White House at iba pang public establishment gaya ng mga embahada, consular offices at iba pa bilang pagbibigay galang kay Pope Francis. Sinabi naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na naging larawan ng pag-asa ang Santo Papa, lalo't kaisa ang Santo Papa sa pagdarasal ng kapayapaan sa Ukraine. Inilarawan naman ni Russian President Vladimir Putin ang Santo Papa bilang matalinong spiritual leader, lalo't naging aktibo niya ito sa pagtataguyod ng dialogo sa pagitan ng Russian Orthodox at Simbahang Katolika, gayon din ang pagtutulungan sa pagitan ng Russia at ng Holy See. Nagpaabot din ng pakikiramay si King Charles III na nagpahayag ng pag-alala sa Santo Papa para sa kanyang habag, pagpapalaganap ng pagkakaisa sa simbahan at pagtataguyod ng kabutihan para sa kapakanan ng iba. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Nag-alay naman ng mga Novena Mass ang Cubao Cathedral para kay Pope Francis. Pag-alala at pagpapasalamat ito sa naging buhay at ministeryo ng Santo Papa. Si Rod Lagusan ng PTV sa Balitang Pambansa. Emosyonal si Ruth nang malaman niyang pumanaw na si Pope Francis. Hindi anya siya makapaniwala dahil napanood pa niya naging public appearance ng Santo Papa noong Easter Sunday. Sa totoo po, hindi po maganda ang feeling kasi syempre nakakalungkot po para sa ating Pope na minahal po ng buong Pilipinas nung siya po ay napunta rito sa ating ngunit ang buhay po
ay talagang ganon, una-una. At kailangan na niyang bumalik sa ating Creator. Isa lang si Ruth sa mga nakiisa sa misang idinaos ng Cubao Cathedral para kay Pope Francis. Pinangunahan mismo ni Cubao Bishop Elias Ayuban Jr. ang misa. Tatagal ang Novena Masa sa lahat ng parokya sa Diocese of Cubao hanggang katapusan. Dito sa Cubao Cathedral ay alas 6 ng gabi ang misa, habang sa ibang mga parokya ay nasa diskresyon na ito ng bawat parish priest. Ang aktibidad ay bilang pag-alala at pasasalamat sa naging buhay at ministry ng Santo Papa. Isinagwara ng pagpapatunog ng kampana kada alas 7 ng gabi sa kabuuan ng Novena period bilang tanda ng pagluluksa. Kasama din ang pagdadasal ng Psalm 130 at ng mga dasal na inihanda ng Diocesan Ministry for Liturgical Affairs sa bawat misa ng Novena. He is our spiritual father, our guide, our moral compass. So it's good to provide this space, this atmosphere for collective grieving and mourning and prayer. Kasi mahirap magluksa mag-isa, so we can come together and pray together. Sa naging misa, ibinahagi ni Bishop Ayuban ang kanyang naging karanasan kay Pope Francis. Isa sa hindi ko malilimutan yung we embrace each other, kasi I already had several pictures of him in different encounters. I really feel the embrace of a father, father in the spiritual sense. His the spiritual closeness and his care for each one of us. Bukod kay Pope Francis ay nakadaupang palad rin niya sina Pope John Paul II at Pope Benedict XVI. Mula sa PTV Manila, Rod Lagusad, Balitang Pambansa. Naging emosyonal ang ilan nating kababayan sa pag-alala sa pagbisita ni Pope Francis sa Pilipinas noong 2015. Kaya naman ang ilang simbahan naglaan ng espasyo para sa mga nais mag-alay ng panalangin sa pagpanaw ng Santo Papa. Si Mary Ann Bastasa na Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Dito sa altar ng Parish of the Lord of Divine Mercy sa Quezon City, makikita ang litrato ni Pope Francis. Inilagay ito ng simbahan para sa mga nais mag-alay ng dasal at kandila sa pagpanaw ng Santo Papa. Ilan nga sa mga nakiisa at nagpunta rito, hindi napigilan maging emosyonal matapos alalahanin ng papal visit ni Pope Francis sa Pilipinas noong 2015. Kasama riyan si Ate Elsa na hindi raw makakalimutan ang sulyap at kaway ni Pope Francis nang magtungo ito sa UST. Iba po yung charisma niya. Talagang parang holy, nakakita ka po talaga ng parang santo na talaga. Habang si Roldan, inalala naman ang malasakit ni Lolo Kiko sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda sa Leyte. Francis, kasi nung pinunta namin siya sa Luneta, sabi ko pa naman sa sarili ko, sisigaw ako pag nakita ko siya. Malayo pa lang, nakita ko siya tumatayo ang palayibo ko. Kaya nakita ko siya duman. Yung mismong gusto isigaw na pangalan niya, hindi ko rin isigaw. Una nang hinikayat ng Diocese of Cubao ang lahat ng mga parish church na mag-alay ng dasal sa kanilang mga misa para kay Pope Francis. Mula sa Radyo Pilipinas, Mary Ann Bastasa para sa Balitang Pambansa. Pangungunahan mamayang alas 9 ng umaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng vitro sa Santa Rosa, Laguna, ang kauna-unahang AI-ready hyperscale data center sa bansa. Ito ay isang purpose-built hyperscale facility na may kapasidad na 50 megawatts na idinisenyo para suportahan ang mga global technology leaders sa larangan ng cloud computing at artificial intelligence. Inaasahang magsisilbing sentro ang Vitro Santa Rosa ng data storage, processing at connectivity para sa mga negosyo at institusyong nangangailangan ng mga malakihang digital capacity. Sa pagbubukas ng naturang pasilidad, inaasahang mapapagtibay nito ang posisyon ng Pilipinas bilang pangunahing digital gateway sa buong mundo. Mahalagang hakbang din ito sa pagpapalawak ng digital infrastructure ng Pilipinas, kasabay ng pagpapakita sa kahandaan ng bansa na tugunan ang lumalaking global demand para sa cloud at AI services. Patuloy ang inisyatibo ng pamahalaan na makatulong sa mga magsasaka sa bansa. Patunay rito ang inilunsad na agricultural support sa Misamis Oriental at kalapit na lugar na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
Ang detalye sa balitang pambansa ni Regine Lanuza ng PTV Davao. Pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang launching at turnover ng agricultural support para sa mga magsasaka ng probinsya ng Misamis Oriental at mga kalapit na lugar dito sa Balingasag, Misamis Oriental. Nakatanggap ng iba't ibang interventions mula sa Department of Agriculture o DA Region 10 at Philippine Central for Post-Harvest Development and Mechanization o DA PhilMec, ang mga Farmers Cooperatives Association o FCAs. Kasali sa big ticket project support ang konstruksyon ng Mapulog Tuburan Farm to Market Road na nagkakahalaga ng 90.8 million pesos. Dalawang pasilidad din ang nai-turnover upang magamit ng mga magsasaka sa lugar. Una ay ang Rice Processing System 2 facility. Inaasahan na mapapalakas nito ang sektor ng palay sa rehiyon sa tulong na rin ng pag-a-award ng Rice Farming Technologies ng DA PhilMec sa ilalim ng kanilang Rice Competitiveness Enhancement Fund na nagkakahalaga ng 78.1 million pesos. Ang nasabing pasilidad ay may isang unit ng multi-stage rice mill at 4 na recirculating dryers na siyang makakapagpalago ng productivity at efficiency ng mga magsasaka. Maliban sa nasabing proyekto ay pinangunahan din ng Pangulo ang turnover ceremony ng 350 million pesos integrated coconut processing facility. Dahil hindi biro ang pag-establish ng the first integrated coconut processing facility in the country na lahat ay pinoprocess from husk, shell, water, flour, skim milk, virgin coconut oil. Yun po ang mga raw materials for food industry and non-food industry sa Region 10. Ayon sa Pangulo, ang nasabing proyekto at pasilidad ay isang importanteng hakbang upang mapalago ang agrikultura, lalo na sa palay at niyog. Siniguro rin ng Pangulo na sa ilalim ng kanyang administrasyon ay may pagpapatuloy ang nasabing paglago. Papalakasin at susuportahan din ng Presidente ang anumang proyekto ng lokal na pamahalaan na magpapaunlad palalo sa produkto ng kanilang lugar. Ngayong araw, nagsasama-sama tayo upang maglunsad ng isang napakahalagang hakbang tungo sa mas matatag, mas makabago at mas maunlad na kinabukasan para sa ating mga magsasaka. Ang tunay na haligi ng ating lipunan. Maliban sa dalawang pasilidad, ay namigay din ng agricultural machinery, equipment, facilities at iba pang inputs na nagkakahalaga ng 32.2 million pesos. Isa sa nabigyan nito ang asosasyon ni Nelson Tumanglay. Aniya, isang mini chainsaw ang naibigay sa kanila na malaking tulong umano sa pagputol ng mga lumang puno ng kakao. Mabilis ng trabaho yung pruning at saka yung pagputol ng puno, mas mabilis na. At saka limpyo kasi yung mano-mano medyo hugaw, posible ma-damage, ma-destroy yung importante na balat ng kakao, baka mamatay na noon. Noong taong 2023, pangalawa ang Misamis Oriental sa may pinakamaunlad na agrikultura sa Region 10. At ngayon, sa pamamagitan ng mga proyekto at pasilidad, ay umaasa ang Pangulo na mas lalago pa ang nasabing lugar. Simula nang maupo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., maraming farm-to-market roads at mga tulay ang naipatayo. At ayon sa Pangulo, malaki ang maitutulong ng mga ito, lalo na pagdating sa pagbiyahe ng mga produkto na titiyak naman sa supply ng pagkain. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Ang sapat na supply at abot-kayang presyo ng pagkain sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. prioridad at binibigyang pansin. Patunay dyan ang pagtatayo ng mga farm-to-market road. Ito ang mga kalsada na nagdurugtong sa mga sakahan patungo sa mga palengke. Simula nang umupo si Pangulong Marcos, daan-daang tulay na ang natapos. Umaabot naman sa 1,162 kilometrong farm-to-market road na ang nakumpleto. Halos katumbas yan ang haba ng daan mula Metro Manila hanggang Apari. Idagdag pa ang biyahe mula NCR patungo ng Sorsogon. Kabilang sa mga naipatayo ng Marcos administration ang mga farm-to-market roads sa Northern Mindanao na binisita ng Presidente. Kabilang dito, ang Mapulog Tuburan Farm to Market Road at saka Arch Bridge na nakakahalagang halos 71 milyong piso.
Isang proyektong magpapabilis ng transportasyon at magbibigay ng mas malaking kita sa ating mga magsasaka. Sa buong rehiyon, nakapagtayo na tayo ng halos 70 kilometrong farm-to-market road at mga tulay na tinatayang nasa 105 linyang metro. Napakinabangan na rin ito ng halos 16,000 pamilyang Pilipino. Bakit nga ba mahalaga ang mga farm-to-market road? Sa tulong kasi nito, napadadali ang biyahe ng mga produkto. Ibig sabihin, mas sariwang nakararating ang mga pagkain sa mga consumer. Pinabababa rin ito ang gasto sa transportasyon na makababawas sa presyo ng mga produkto. If we can reduce the travel time, it will definitely also reduce the fuel consumption. And it will benefit all travelers and also those that will transport. Sa pamamagitan din ng mga kalsada at tulay, umuusbong ang mga oportunidad sa mga komunidad, gaya ng negosyo, trabaho, at mas madaling access sa mga serbisyo. Tinututukan din ni Pangulong Marcos ang paghahatid ng makinarya at kagamitang pagsaka. Higit kumulang 50,000 farm equipment at mga pasilidad na ang natanggap ng mga kooperatiba at asosasyon ng mga magsasaka. Halimbawa dyan ang mga makinang makapagpapatuyo sa palay na ipinamahagi ng Department of Agriculture sa Zamboanga Peninsula. Layon nitong maiwasan ang pagkabulok ng mga palay habang pinagaganda ang kalidad upang maibenta ng mga magsasaka sa disenteng halaga. Focus din ang administrasyon ng pagtatayo ng cold storage facilities, gaya ng ginagawa sa Alcala, Pangasinan. Imbakan ito ng mga pagkain para maitabi ang sobra-sobrang supply at mailabas sa panahon na kinakailangan ng mga consumer. Lahat ng ito ay may isa lamang layunin. Tiyakin ang mas maraming ani, ang mas mataas na kita, mas maayos na buhay para sa ating mga magsasaka. Mula sa PTV Manila, Kalezal Pardilia, Balitang Pambansa. Bukod sa pag-ibigay ng mga makabagong makinarya sa pagsasaka, patuloy din na hinihikayat ng pamahalaan ang mga kabataan sa agrikultura. Si Gary Carillo na Radyo Pilipinas Albay para sa Balitang Pambansa. Malaki ang pasasalamat ng Kipia Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative sa pamahalaan dahil sa milyong-milyong pisong tulong na natanggap nito mula sa Department of Agriculture. Ginhawa sa pamumuhay ng higit 150 magsasaka ang ibinunga ng mga makabagong makinarya, fertilizer tractors at pagsasanay na natanggap ng kooperatiba mula sa ahensya. Binibigyan nila kami ng mga trainings, lalo na itong mga grupo ko na dati wala po kaming idea sa modern farming pero dahil po sa mga patrainings nila sa ATI, malaking tulong po, napaparami po ang production namin. Dahil sa walang patid na tulong ng pamahalaan, lubos ang panghihikayat ng QARBC sa mga kabataan at tangkilikin ng agrikultura. Malaki kasi ang maiaambag nila para matiyak ang food security ng bansa at masolusyonan ang tumatandang populasyon ng mga magsasaka. Habang bata pa sila, mamulat na sila na maganda ang sektor din ng agrikultura at matutulungan nila hindi lang ang pamilya nila pati na rin ang komunidad at magkakaroon tayo ng food security. Ang mga ganitong tulong at inisyatibo ng DA ay bahagi lamang ng pagsusumikap ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tulungan at palaguin pa ang sektor ng agrikultura. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Gary Carillo para sa Balitang Pambansa. Ibinida naman sa isang shoe exhibit sa Marikina ang talagang matibay at kalidad ng mga sapatos sa gawa ng mga Marikenyo. Sinaksihan din niya ni First Lady Liza Araneta Marcos at nakisukat din ng sapatos ang unang ginang. Si Isaiah Mirafuentes ng PTV sa Balitang Pambansa. Ang pamilya ni Cherry ay 93 years nang nagpapatakbo ng isang shoe business sa Marikina. Sa tinagal-tagal ng kanilang negosyo, patuloy pa rin silang tinatangkilik ng mga mamimili. Ang kanilang sekreto ay ang kalidad ng kanilang produkto. Sa mga materyales namin, talagang hindi naman po kami naghahanap ng mga mabilis lang masira, ganyan. Talagang quality yung mga hinahanap namin mga materyales.
Pag-usapang sapatos, gawang Marikina ang tiyak na may kalidad. Sinaksihan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pagbubukas ng public exhibit ng mga sapatos sa Marikina. Inisa-isa niya ang lahat ng mga brand ng sapatos na gawang Marikina. Nagsukat din siya ng ilang mga sapatos. Marikina is honored, no, because the First Lady visited us in our very modest shoe exhibition event. And then, ang maganda rito, this is already the second time that the First Lady Liza Marcos has visited Marikina. Nakasalamuha rin ng First Lady ang mga Marikenyo. Siyempre nakakataba ng puso. Nagpapasalamat kami kay First Lady Liza Marcos for supporting the Marikina shoe industry. Bukas ang exhibit sa publiko kung saan bida ang produkto ng Marikina. Bahagi rin ito ng kampanya ng pamahalaan na Buy Local, Wear Local. Mula sa PTV, Isaiah Mirafuentes, Balitang Pambansa. 4 na malalaking campaign sorties ang lalahukan ng alyansa para sa bagong Pilipinas senatorial candidates ngayong araw sa probinsya ng Pampanga. Si Mela Alasmoras ng PTV sa Balitang Pambansa. Mela? Yes, Naomi. Sa pagdating ng 11 pambato sa bagong Pilipinas, 4 na campaign sorties sa iba't ibang panig ng probinsya ang lalahukan ng administration slate. Kasama ang mga local leader at candidates dito. Magsisimula ang mga programa ngayong umaga at inaasahang magtatagal hanggang mamayang tanghali. Mahalagang destinasyon para sa alyansa candidates ang vote-rich provinces sa bansa na may 1.67 million registered voters. Ayon kay Alyansa Campaign Manager Toby Chanco, isang game changer ang Pampanga. Kaya't magsisikap sila para makuha ang boto at suporta ng buong lalawigan. Hindi lang daw sila mga ngampanya, mga kapampangan para sa ibayong pag-unlad ng bansa. Naomi, hindi ito yung karaniwang campaign rally ng alyansa dahil lalahok mismo sila sa local campaign sorties. Hindi man kasama rito si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., may iba pang matataas na opisyal na inaasahang makikilahok dito. At yan muna ang latest, Naomi. Maraming salamat, Mela Alasmoras ng PTV. Samantala, ipinagdiriwang ngayong 3 linggo ng Abril ang National Solo Parents Week. May tema itong Registered Solo Parents are Supported Solo Parents. Ayon kay National Council for Solo Parents, unti-unting pinatutupad ng pamahalaan ang mga benepisyo at programa para sa mga rehistradong solo parents. Ngayong linggo, iba't ibang aktibidad ang isinasagawa ng mga lokal na pamahalaan gaya ng livelihood bazaar at mental wellness seminars. Ito'y para matugunan ang emotional well-being ng solo parents, gayon din ng kanilang mga anak. Layo ng pamahalaan na magbigyang pansin ang mga hamong kinakaharap ng solo parents na pinagsasabay ang responsibilidad ng pagiging ama at ina. Nag-initiate ng DSWD yung tinatawag nilang Strengthening Opportunities for Lone Parents or yung program SOLO. Ito ngayong program na to, it helps them to prepare. Hindi lang si solo parent, pati anak ni solo parent. How to transition from yung unang pamilya, tapos napunta ka naging solo parent ka, tapos ngayon magkakaroon ng panibagong pamilya naman. Binibigyan emphasis nito yung pangangailangan ni solo parent, pangangailangan ng anak, and how to strengthen yung communication between the parent and the child. Nakarating na nga sa kanyang huling himlayan ang national artist at nag-iisang superstar na si Nora Honor. Bago ito, isang event muna ang ikinasa para bigyang pugay ang naging ambag ni Ate Guy sa industriya ng sining. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Gab Villegas ng PTV. Isang arrival honors ang idinaos para sa National Artist for Film and Broadcast Arts na si Nora Cabaltera Villamayor o mas kilala bilang si Nora Honor sa Metropolitan Theater. Sinundan ito ng isang tribute program bilang pagkilala sa kanyang ambag sa sining. Mula sa kanyang payak na simula sa Bicol hanggang sa kanyang pagsikat bilang kaisa-isang superstar ng Philippine show business. Pinamalas niya kung paano magtagumpay sa gitna ng pagsubok sa pamamagitan ng husay, sipag at kabutihan. Pagdating sa libingan ng mga bayani sa Taguig, bumuhos ang emosyon ng pamilya ng superstar at maging ng kanyang fans.
Ginawaran si Nora Honor ng Gansalud bilang National Artist for Film and Broadcast Arts. Inabot din ang bandila ng Pilipinas sa anak ni Ate Guy na si Ian Christopher de Leon. Nag-alay din ng bulaklak ang mga kaibigan at masugid na tagahanga ni Nora Honor. Masakit tanggapin pero kailangan na namin siyang ipaubaya sa ating Panginoon para siya ay maging masaya na rin sa kabilang buhay. Nagpasalamat naman ang pamilya ni Nora Honor sa lahat ng panalangin, pagmamahal at pakikiramay. Hindi niyo po alam kung gaano rin namin po kayo kamahal dahil sa pagmamahal nyo na binigay nyo sa mami namin po. Siya lang po ang nag-iisang superstar po dahil sa inyong lahat. Isa si Nora Honor sa mahigit 50 pambansang alagad ng sining na nakahimlay sa libingan ng mga bayani. Idineklara ng Malacanang ang April 22 bilang Day of National Mourning dahil sa kanyang pagpanaw, patay sa Proclamation No. 870 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ipinag-utos din na ilagay sa half-mast ang bandila ng Pilipinas sa mga tanggapan ng pamahalaan sa loob at labas ng bansa. Mula sa People's Television Network, Gabo Milde Villegas para sa Balitang Pambansa. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Balingaon Port Extension Project sa Misamis Oriental na siyang magsisilbing gateway ng mga turista sa isla ng Camiguin at Bohol. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Jestoni Humamil ng PTV Davao. Fully operational na ang bagong two-story port operations building ng Balinguan Port sa Misamis Oriental, nakabilang sa Balinguan Port Extension Project ng Philippine Port Authority. Ipinasilip ang state-of-the-art facilities ng bagong gusali mula sa passenger lounge areas, gender-inclusive comfort rooms, childcare and play areas, food hall, at mga prayer rooms. Moderno at passenger-friendly ang mga pasilidad ng bagong port terminal. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa inaugurasyon ng proyekto kasama ang mga kawani ng Philippine Port Authority at mga opisyal ng local at national government, port stakeholders at iba pa. Ang proyektong ito ay bunga ng pagsisikap ng DOTR at ng PPA, Philippine Ports Authority. Sa pagtutupad ng kanilang tungkulin, mayroon na tayong mas malawak na backup area, ro-ro ramp at port operations building. Mga pasilidad na tiyak ay makakapagbigay ng mas maayos na daloy ng tao at ng ating mga produkto. Hindi maikaila ang magiging kontribusyon ng Balinguan Port dito sa iyong lalawigan, maging sa karating probinsya. Mahigit 400 million pesos ang halaga ng bagong proyekto na nasa 3,082.50 square meters ang lawak. Aabot hanggang 500 passengers ang kayang i-accommodate ng bagong port terminal, kung saan 233% ang itinaas ng lawak nito sa dating 150 passenger capacity ng dating port terminal. Kaya naman tuwang-tuwa si Teresita Natan sa bagong port terminal na may modernong pasilidad. Mas okay gid ni siya karon sir kay bago ang facilities unya mas dali siya makuan sa mga pasahero pag magbiyahe. Malaki ang papel na ginagampanan ng Balinguan Port sa transportasyon at ekonomiya ng probinsya. Ang bagong port terminal ang siyang magsisilbing gateway ng mga turista at pasahero papunta sa mga isla ng Camiguin at Bohol at vice versa. Ayon sa Pangulo, mas mapalago pa nito ang ekonomiya ng probinsya maging mga karatig rehiyon. Magbibigay daan ito sa mas mabilis at madaling daloy ng mga produkto at mga tao na siya naman ang magbibigay daan sa pag-uunlad ng kalakalan at turismo sa inyong probinsya at ang mga karatig na lugar at sa buong region. Ayon naman sa Philippine Ports Authority, posibleng magbibigay daan ang proyekto sa pagbukas ng mga bagong ruta papuntang Visayas. Niyanig ng magnitude 6.3 na lindol ang ilang lugar sa Mindanao pasado alas 6:17 kagabi. Ang sentro ng lindol ay naitala ng PHIVOC sa 291 km silangan ng munisipyo ng Sarangani at Davao Occidental. Tectonic ang origin ng lindol. Wala namang nasirang ari-arian bagamat asahan ang mga aftershocks. Ang reported intensity 3 o sukat ng lakas ng pagkinig na ibinase sa naramdaman ng tao at epekto sa mga istruktura at kalikasan ay naitala sa Malungon, Sarangani City ng General Santos. Reported intensity 2 naman sa Tupi at Coronadal City, South Cotabato at Kiamba, Sarangani. Reported intensity 1 sa Maitum at Malapatan, Sarangani at Palimbang, Sultan Kudarat.
Naitala naman ang Instrumental Intensity 3 o sukat ng lakas ng pagyanig sa isang lugar na ibinase sa nare-record na accelerometer sa Balungon, Sarangani, Instrumental Intensity 2 sa Kiamba, Sarangani, General Santos City, Tupi at Coronadal City, South Cotabato, Nabunturan, Davao de Oro at Panimbang, Sultan Kudarat. Instrumental Intensity 1 naman sa Maasim at Alabel, Sarangani, Kidapawan City, Cotabato, Santo Niño, Banga, Magsaysay at Matanaw, Davao del Sur, Doña Marcelino, Davao Occidental at Lambayong, Sultan Kudarat. Naniniwala ang pamunuan ng National Food Authority na maiiwasan na ang profiteering sa bigas kapag direkta na itong maide-deliver sa merkado. May mungkahi rin si NFA Administrator Larry Lacson hinggil sa importasyon ng bigas. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa. Noon pa po hinihiling ng administrasyon na magbigay po ng power, magkaroon ng amendments ang RTL patungkol po sa karapatan at authority at power ng NFA. Sa panayam ng PTV kay NFA Administrator Larry Lacson, kung maibabalik sa NFA ang otoridad para direktang magbenta ng bigas, maiiwasan na ang profiteering dahil direkta nang i-deliver ang bigas sa merkado. Maganda ang chances kasi unang-una, marami ding mga nasa lower house ang nagsusulong nito even nung last year nung inaamyendahan yung RTL, and meron din mga senatorial candidates na nagpupush nito, and of course the backing ng Malacanang kung mapacertifyan pa yan as urgent, di mas maganda. Alam naman natin yung mga pronouncement ni Yusek Claire Castro ng PCO, the Malacanang is fully supporting in this initiative na mabalik sa NFA yung mandato na makapagbenta ng bigas sa merkado para sa gayon ay maganda yung buffer stocking system natin. At the same time, tame or ma-neutralize yung prices, ma-control, hindi katulad ngayon, walang magawa ang gobyerno, no? Tali ang kamay in terms of kung minsan biglang tumataas ang presyo, wala tayong masyadong magawang action. Simula kasi nang maipasa ang Rice Tarification Law, limitado lamang sa kadiwa ng Pangulo, Food Terminal Incorporated at local government units ang maaaring mapagbentahan ng NFA rice. Kinakailangan pa magdeklara ng National Food Security Emergency para tuloy-tuloy ang paglabas ng NFA rice stock sa mga warehouse. Pero namamroblema pa rin ang NFA sa warehouse capacity dahil kakaunti pa lang ang mga LGU na bumili ng bigas ng NFA matapos ang deklarasyon, lalo na ngayong election campaign season, kaya hirap pa rin ma-decongest ang NFA rice stock sa mga bodega. Nasa 358,000 metric tons of equivalent meal rice ang dami nun. So marami, napakaganda ng ating stocks ngayon. But yung in terms of warehouse capacity, well, admittedly, sabi ko na nga, mga 36% ng mga bodega sa mga high-producing regions ay puno na or almost mapupuno na. So yun ang estado. Halos 7.17 milyon na sako ng bigas ang buffer stock ng NFA na maaaring tumagal ng 9 na araw, batay sa huling tala noong April 11. Mahalaga ang pag-iimbak ng bigas para may mapagkunan ng bigas para sa mga apektado ng sakuna kagaya ng bagyo at lindol. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang bubuwersa ng Presidential Communications Office. Mula sa PTV, ako si Naomi Tiburcio. Itong nagkakaisang puwersa ng pagbabalita, ito ang Balitang Pambansa.